Hi Sir R. Ako si Yana. Gusto ko lang ibahagi itong karanasang hindi ko makalimutan tungkol kay Mama. Noong 2020, pumanaw si Mama dahil sa komplikasyon sa puso. Matagal siyang na-confine sa ospital pero dahil sa pandemya, hindi kami pinayagang manatili sa tabi niya. Sa totoo lang, ang huli naming pag-uusap ay isang tawag lang sa phone. Gusto ko sanang humabol sa ospital pero hindi na siya umabot. Bilang panganay, ako ang nag-asikaso ng burol at libing. Pero ilang araw pagkatapos ng libing, may kakaiba nang nangyayari sa bahay. Unang gabi, narinig ko ang tunog ng kutsara at tinidor sa kusina. Akala ko si Papa lang pero pagtingin ko, tulog siya sa sofa. Pangalawang gabi, bigla na lang may nagpatugtog ng paboritong kanta ni Mama sa lumang radyo. Wala namang nakasaksak. Pero ang pinaka-nakakatindig balahibo ay ang nangyari sa pangatlong gabi. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil parang may humahaplos. Sa buhok ko, malamig, maingat, parang haplos ng isang ina. Pagdilat ko, may aninong nakaupo sa gilid ng kama. Babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at kilala ko ang itsura, si Mama. Hindi siya nagsalita. Pero may luha sa mga mata niya, nakatingin lang sa akin. Tumayo siya, lumapit sa may aparador at pumasok, na parang usok na unti-unting naglaho. Kinabukasan, binuksan ko ang aparador. Nandoon sa ilalim ng mga damit ang isang kahon ng lumang sulat ni Mama, mga liyang para sa akin, na hindi niya na ipabigay nung nabubuhay pa siya. Sabi sa unang sulat, "Nak, pasensya ka na kung hindi ako palaging andyan, pero mahal na mahal kita. Kung darating ang araw na di mo na ako makita, sana maramdaman mong andyan pa rin ako." Hindi ko alam kung multo nga si Mama o baka isang ina lang na hindi matahimik hanggat hindi naipapadama sa anak ang pagmamahal niya. Simula noon wala na siyang muling pinakita. Pero gabi-gabi bago ako matulog, sinisigurado kong bukas ang ilaw sa kwarto. At minsan, nararamdaman ko pa rin ang haplos niya sa buhok ko.